Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang kaganapan ngayon sa battlefield sa pagitan ng Russia at Ukraine ay mas lalo pang nagiging mapanganib at komplikado. Simula na magsimula ito ay naging saksi ang buong mundo sa maraming mga nakakagulat nitong pagbabago. Subalit ang nangyari noong mga nakaraang linggo ay mas umangat pa sa mas mataas na level ang klase ng gulo na nagaganap sa pagitan ng dalawang panig. Ang pagkuha ng mga sundalo ng North Korea ni Vladimir Putin ay nakadagdag upang mas lalo pang magliyab ang apoy na dati nang nagliliyab. Ang Russia na patuloy na inaatake ang bansang Ukraine ay nakahanap ng bagong mga kakampi na makakatulong nito para sa kanilang pag-atake sa kalupaan. Dahil sa may malapit na ugnayan ng mga bansang Russia at North Korea, hindi nagdalawang isip si Kim Jong-un na magpadala ng kanyang mga sundalo. Subalit dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, kadalasan sa isang digmaan, hindi nangyayari ang lahat ng naaayon sa kanilang mga plano. Tulad na lamang ngayon ng nangyayari sa mga sundalo ng North Korea na nasa Ukraine upang tulungan ang pwersa ng Russia. Makikita sa video na ito na ipinablish ng isang news channel ang isang sundalong gumagapang sa gitna ng kalsada. Kuha ito ng isang surveillance drone ng Ukraine sa isang lugar sa Kursk kung saan naroon ang mga tropa ng mga North Korea. Makikita sa video na tila nahihirapan sa paglalakad ng sundalo at tila gumagapang na lamang ito palayo. Napag-alaman na isa pala itong sundalo mula sa North Korea at ang mga sandaling ito ay kuha pala ilang minuto lamang bago ito mamatay. Ito ang kauna-unahang video na ipinakita ang isang North Korean na nasawi dahil sa laban nila sa Ukraine. Nakuha na ng video na ito sa isang lugar sa Ukraine 5 kilometro lamang ang layo mula sa border ng Russia at Ukraine. Sa mas masusing pag-aanalisa ng mga eksperto sa itsura ng sundalo, bukod sa napag-alaman nilang isa itong sundalo mula sa North Korea, ayon din sa kanila, sa itsura umano ng sundalong ito na namatay kinalaunan, mukha umano itong may chronic malnutrition at vitamin deficiency o sa madaling salita ay mukha itong hindi pinapakain ng maayos. Kung bakit at ano ang dahilan kaya ito nangayayat ay wala tayong alam. Marahil dahil sa ubos na ang supply nilang pagkain na mula mismo sa kanilang bansa at hindi sila sanay sa pagkain na meron ng mga Russians. O maaaring hindi din sila pinapakain ng maayos at hinahayaang magutom kaya nakakaisip ng kung ano-anong mga bagay. Makikita din sa video mula sa itaas na may dalang isang malaking bag ang sundalo. Ang bag na kanyang dala ay halos kasing laki ng kanyang buong katawan at ayon sa mga eksperto, ang laman pala ng bag na ito ay mga kagamitan na ihahatid ng sundalo sa mga sundalo ng Russia na nasa frontline. Napag-alaman na ang mga sundalo pala ng North Korea ay ginagawang mga labor o utusan ng mga sundalo ng Russia. Pinupuno nila ang bag ng mga Koreano na mga kailangan ng mga nasa frontline gaya na lamang ng mga ammunitions at provisions. Ang paggamit kasi ng mga sakyan sa frontline zone para maghatid ng mga gamit sa mga sundalo ng Russia ay lubhang delikado. Madali kasing nadedetect ng mga sundalo ng Ukraine ang kahit anong klase ng sasakyan na papalapit sa kanila, kaya naisip nila na ang mga sundalo na lamang ng North Korea ang kanilang gagamitin para maghatid ng mga kinakailangang gamit ng mga nasa frontline ng puwersa ng Russia. Sa kabila ng bakbakan na ito, binalaan ng South Korea ang Russia na padadalhan umano nila ng armas ang Ukraine upang gamitin laban sa kanila. Bago pa man magsimulang sumabak sa laban ng mga sundalo ng North Korea sa Ukraine, una nang nanawagan ng South Korea na i-withdraw na ni Vladimir Putin ang mga sundalo ni Kim Jong-un dahil maaari itong pagsimula ng mas malalang kaguluhan sa rehiyon. Hindi sang-ayon ng South Korea at ang bansang Estados Unidos sa naging hakbang ng North Korea at Russia na magtulungan laban sa Ukraine. Imbes umano na makatulong ang mga sundalo ni Kim Jong-un sa Russia ay malaki ang posibilidad na maging pabigat lamang ang mga ito na sa katunayan ay unti-unti na ngang nangyayari.
Panoorin ang video na ito kung saan makikita kung paanong hinahabol ng drone ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia. Ayon pa sa lumabas na mga ulat, ang 40 mga North Korean soldiers na nasawi sa Ukraine ay walang alam sa mga mangyayari sa kanila. Wala silang sapat na kasanayan pagdating sa mga drones at hindi din sila binigyan ng sapat na armas para sumabak sa laban. Bukod dito, ayon din sa ulat ng The Sun, mismong mga Russian forces umano ang ginawang mga hostage ang mga sundalo ng North Korea. Nasa 18 mga sundalo ng North Korea ang tumakas bago pa sila makarating sa lugar sa Ukraine kung saan sila madedestino. Subalit nahuli din naman sila ng mga sundalo ng Russia. Imbes na tulungan, iniwan ng mga sundalo ng Russia ang 18 mga sundalong ito ng North Korea sa kagubatan ng Kursk sa Ukraine nang walang sapat na pagkain, tubig at kahit anong gamit. Ang mga bagong sitwasyon na ito ay hindi na lamang makakaapekto sa giyera kundi malaki din ang potensyal nitong makaapekto sa mga strategic plan ng Russia at ng kanilang kaalyansa. Ayon sa pinakahuling ulat, ang mga tropa ng North Korea ay patungo na ngayon sa mga frontline sa southern Russia habang iba sa mga ito ay nagsabi na handa na din umano silang sumagupa at kalabali ng puwersa ng Ukraine. Nangangahulugan lamang ito na hindi na lamang talaga sa pagitan ng dalawang bansa ang gulong ito kundi sangkot na din ng North Korea. Sa ibang mga ulat, sinasabi ng ilan ang mga sundalong ipinadala ni Kim Jong-un ay mga bata pa at wala pang karanasan pagdating sa totoong labanan. Hindi umano sila karapat-dapat na lumaban lalo na sa puwersa ng Ukraine na kung saan hasana ang mga ito sa mahigit sa 2 taon nilang pakikipagyera sa bansang Russia. Mahihina umano at nangangailangan pa ng mas matinding training ang mga sundalo ng North Korea bago sila pumasok sa totoong labanan. Subalit sa kabilang banda naman, may mga nagsasabi na mga sundalo ng North Korea ay handa na sa kahit anong klase ng laban, lalo na ang mga sundalong ipinadala sa Ukraine. Dumaan-umano ang mga ito sa matinding pagsasanay bago pa man sila huli ng bansang Russia. Sa Pyongyang, ang mandatory military service para sa mga kalalakihan ay nagtatagal ng hanggang sa 10 taon. Sa panahong yun ay sumasailalim sila sa matinding pagdedisiplina at malalang klase ng pagsasanay. Ayon sa ulat, si Lee Min-ho na sikat na Korean actor ay isa sa mga nanawagan mula sa bansang South Korea na i-rescue ang mga sundalo ng North Korea mula sa Ukraine. Nais din kasi ni Lee Min-ho na mailigtas sa mga nanganganib na buhay ng mga sundalo ng North Korea sa kamay ng mga Ukrainian soldiers. Subalit hindi pa din napigilan ng mga North Korean soldiers at nakatuloy pa rin sila sa kanilang plano. Sa katunayan, para mas mapadali ang pagpasok ng mga sundalo ng North Korea sa Ukraine, pinagsuot sila ng mga uniforme ng mga sundalo ng Russia at binigyan ng mga armas na mula pa rin sa Russia. Ginawan din sila ng gobyerno ng Russia ng mga peking dokumento na nagsasabing ang mga North Korean soldiers ay mga residente sa isang rehiyon ng Siberia. Sa ngayon, ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa military struggle ng bawat bansa, kundi may tuturing na ding psychological and propaganda-based war. Dahil dito, nagbanta din ng Estados Unidos na tiyak na aaksyonan nila ang ginawang ito ni Vladimir Putin na kumuha ng mga sundalo ng North Korea tsaka isinabak sa laban nila kontra Ukraine. Ayon sa lumabas na balita, minamadali pala ni Vladimir Putin ang pagsakop sa Kursk mula sa teritoryo ng Ukraine bago pa makaupo si Donald Trump sa kanyang bagong posisyon. As we're working to make sure that Ukraine has what it needs to effectively defend itself, the United States continues to step up. We've obligated just recently and pushed out the door another $8 billion in security assistance for Ukraine. That was in September. Another almost $500 million just a few weeks ago. And President Biden is committed to making sure that every dollar we have at our disposal will be pushed out the door between now and January 20th. Ang warning na ito ni Blinken ay sinabi niya matapos niya makausap ang Secretary General ng NATO noong 13 ng Nobyembre. Ayon sa NATO Chief na si Mark Rutte, ang kooperasyon umano ng Iran, North Korea at China sa Russia ay isang malaking banta para sa seguridad ng Indo-Pacific region. After delivering ammunition and ballistic missiles, North Korea has now sent troops to fight and die alongside Russia in its illegal war. In return, Russia provides North Korea with funding and missile technology.
This is very concerning. These missiles present a direct threat to the United States mainland, to Europe, to the Indo-Pacific. Sa kabila naman ito, hindi pa din nagpapigil ang North Korea na sa katunayan ay binalaan pa niya ang US at ang West na kung hindi sila titigil sa ginagawa nilang pagsuporta sa mga sundalo ng Ukraine ay dadanak ng mas marami pang dugo hindi na lamang sa Ukraine at Russia kundi maging sa Europa at sa ibang panig ng mundo.